sila. Okay. Nung pumasok yung mga pulis, paano nyo nalaman na mga pulis sila? Mr. Chair, nalaman na po namin ng mga pulis yung parating sila dahil naka ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, may nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? Yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortega, nagre-retero na. Tapos si Ritana, yun, yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Sir, yung sarhinto namin nagtanong kung mayroon bang search warrant. So, nung nakita nyo na may search warrant, inallow nyo pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil ito yung sarhinto namin, sir. Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ang pangalan niya? Anong pangalan niya ni Sergeant? Retana. Dito po. Mr. Sergeant Retana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in, no? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So hindi binigay sa iyo yung search warrant? Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok na, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po. Pero kinuha nila, kinupkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan? Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo? At marami sila? Yes. Okay. Saan mo nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Puwersahang pumasok lang yung mga polis. Yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi hindi pinakita sa iyo search warrant
Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung sinabi niyong nangyari. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala? Wala po nakilala. So hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang? Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes Alright. po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa sa paa niya, was it, saan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Paulyap. Rolyap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako, nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila. Nakatakilid. So, takilid. So meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga polis. Opo. Paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil naka-uniforme sila eh. So wala kayong nakilala sa mga polis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na. Dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, kilala mo pangalan niya o namumukhaan mo lang na pulis siya o ano? Nakilala ko lang po yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Eh, taga-pulis siya pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Taga-bye-bye ka rin. Wag mo na munang i-ano. Okay, so i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ng barilan. Opo. So, nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin pa ko sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? 8 po. 8. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa? Opo. Meaning face down? Nakahiga mismo. Nakahiga? Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandiyan ako sa gilid eh. Because, ano yan? Dahil, kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako mag-Bisaya?
Sige. Hindi, si Congressman Kid Flores, Bisaya din yan. Oh. So, Bisaya ni mo. Sige. Bisyak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid, nagatubang nila nga, pag naghigda ka nagtakilid, nagatubang ko nila. So ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas. Opo, Yung iba, na-cover mo ba? Or sila hindi nila makikita sa labas? hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat. Oo. Okay. Paglabas nila, dinalaban nila yung katawan ni Mayor Espinosa o iniwan nila doon sa selda? Iniwan na silda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa. Pagka humana ito, hitabo, pagka puso ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usa ka kamot niya na naigunit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oh. Okay. After that, anong nangyari? Kahuman niya ito, nang gawas, tapos pagka misod tong gamayng tao nga nagmanatong butang sa armas, nagda sa armas. Pagkahuman na tagtaod, bigkuhan ng suko. So kasama na ng mga pulis yung soko? Oh. Pero, Your Honor, sa wapa na misod sila, may naka-duty gihapon na nga pulis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail Kauban sa mga gwardiya, kasama ng mga gwardya. Oh. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawa ng pilapangan anak nila. Ah, Gikan sa pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty nga so may mga assigned pulis na police officer inside the jail cell Oo. of Mayor Espinosa. Oo. Anong function nyo doon? The guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment. Yes, So may po. isang police officer doon. 4 po sila Apat. naka-augment nun. But at the time that the CIDG went or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay 4. 4 din. Yes, They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga police na yun? Yung 4? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelyido. Sina P.O. Bilyute, P.O.1 Ripa, P.O.1 Vicente, at P.O.1 Hero. Okay, so klaruhin ko lang ha. Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So pina-face the wall din. Ano po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na yan? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask Please your proceed. Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, Na police nilagyan officers. talaga para sa security do tagdag, di ba? From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga police na yan? Wala akong kilala. Sergeant Retana, sa reaction Yes, ng po. mga police na nag-augment, kilala ba nila yung mga police na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So hindi, malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na police? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung Yes po. paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din, siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami. So magkatabi kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other. Wala po.
Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong. Hindi po tanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that? Walang ganun na investigation? Hindi na po. How about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, Mr. Hindi mo ba in-interview yung mga police na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City Sub-Jail Facility only on August 1, 2024. And that is after the fact, after the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? November 5, 2016. So you weren't there when it I happened? was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from Yes, the po. jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident. Walang interview, walang investigation na nangyari. Wala po. Wala po kung galing sa jail guards. Pero may investigasyon din po sila sa kanila lang po. Yun sa mga police lang. Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation. Wala po. So inasa na lang nila sa mga police or something. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Congressman Flores. Yes, Congresswoman Luistro. may we request the Secretariat to please flash the picture? Secretariat. Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang police na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala? Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Doon lang sa nakita ko sa mga TV. At maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga pulis na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po ma-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident. Yes po, Mr. Rasaga, Yes, Mr. Chair. kindly identify the police officer in the picture. Colonel Rasaga, Uh, Sergeant Rasaga, Mr. Chair, si Colonel Marcos. Colonel Marcos. Uh, Kilala niyo po ba talaga si Colonel Marcos? nakilala lang po, Mr. Chair, sa after na sa insidente. Dahil makikita na sa TV, si Sir Marcos pala yun. Nakita niyo po ba siya doon sa insidente noong November 5, 2016? Hindi rin namin makita dahil nakapisto the wall din kami doon sa malapit sa office na. Kaming tatlo. Ako, Padilla at saka Prado. Don, nakikilala mo ba ang police officer sa picture? Nailhan ako sa pakitabo na. Ito, ako kabanday. Mr. Chair, Sa to. Nailhan ako siya. Gikan ato pakitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. pwede mo bang sabihin kung ito'y isa sa mga police or CIDG nakita mo na pumasok doon sa selda ni Mayor Espinosa? Di. Hindi ba siya kasama sa mga police na nakita mo Di. sa insidenteng ito? Di.
Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women, Please proceed. lalong hindi ito marunong magtagalog, Chairman. Sige, Nay. Padayon lang, Nay. Sige, you can ask questions. Ano pong nalalaman nyo dito sa insidente na nagkaroon ng raid sa bahay ni Mayor Espinosa? Kasabot ka, Nay? Hindi lang yan. Maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Maayong na gabi. Gabi naman tayo ron. Kanang ang ako lang ang ika-istorya, kami, mga women's. Karon ang bahay ni Mayor, kaming mga women's, nga tuon ginanamo kay amo kanang limpyuhan. Yup. Onya kami, Time out. Time out. Please translate, Mr. Chairman. Sila daw ay women's at pupunta sila sa bahay ni Mayor para maglinis. Sige, Nay, padayon. maglimpyo kami, tibuok bay, sa sakop hasta sa gawas. Naglilinis daw sila sa buong bahay, sa loob at saka sa labas. Oh. Onya, pag kuan na namo, pag humanamog panguan, panlimpyo, amo na sad nang kuanon ang mga sinina nila ni Mayor, kay amo na sang among gipangyag-yab. Ano bang ingon ba? Ipangyag-yab. Pagkatapos nila maglinis, yung mga damit daw nila Mayor, sa to. Oh, kay mga parang pagpag. Oh. gipatag kay mga pinilo man, Oh, di giyab-yab. Oh. Pagkahuman, panamo pangyab-yab, hasta dito sa kabinet, turot. Nga to, panlimpyo ang sila, panlimpyo nga to tibuok. Unya, pangumanaw pangyab-yab, kita may og sako sa bugas, sako sa bugas, amo gisuod ang mga sinina, nga amo gipangyab-yab dito sa sako. Walay sulod ang sa sako. Way sulod. Wa, Okay. gisuod na mo lang ang mga nuog, o mga sinina nila So, Mayor. mga sinina mo inyong sulod dito sa sako. Gisuod sa sako. Oh, Translate. paglinis daw nila, meron daw silang nakitang mga sako at doon nila nilagay yung mga damit ni Mayor. Mm. Sige, Nay, padayon, Nay. Maura to ako sa ikasir. Oh, yun lang daw ang kanyang... Pagkagabi, balik naman sabi paghigda. so, sa gabi, mabalik sila doon para doon sila natutulog. Di mo muhigda dito sa balay ni Mayor. Ato kami maghigdaan sa bahay ni Mayor. Doon daw sila natutulog sa bahay ni Mayor. Kasama po ba ninyo sa paglilinis at pagtulog sa bahay ni Mayor ang dalawang babae pang nasa tabi ninyo? Daghan mi, oy. Maari po bang marinig ang konfirmasyon ni Ginang Teresita de la Austria at ni Ginang Yolanda Sumalang? Sige, Nay. Kami, maglimpyo gyud mi dito sa bahay ni Mayor. Permi mi dito maglimpyo, tanan among gilimpyuhan. Tinuotong yang giingon nga iyagyag na mo ang mga sinina. Pag humana mo giyagyag, ipanood na mo sa sako, di na mo ibalik dito sa kabinet. Tanan dito sa bahay ni Mayor, amo gyud ang gilimpyuhan. Hasta itong mga kabinet ilawom sa lababo. Among gilimpyuhan. Sige, Tanan, Nay. kung Kadali adto lang. sad mi dito matug. Oh, sige. Sabi niya na nililinis daw nila yung buong bahay ni Mayor. Pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni Mayor na ipagpag nila. No? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oo. Sige, Nay. Para hinlok gyud ang bahay ni Mayor. Para malinis daw ang bahay ni Mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamao man di ka magtagalog, Nay. Oh. O, sige pa tayo. Meron, sige, okay. konti lang, konti. O, sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. August, thank you po.
August 2016, naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan mayroon pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic na eh. Parang Augustine yata yun, ma'am. August 10. Opo, ha? Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Nung bago ang raid po, Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na August hinalughog nyo po 8. buong bahay? August 8. Oh, Nasaan po si Mayor nung August 8? sa ano po, sa Bye-bye. Saan Ay, po sa nakatira si Sa Manila Mayor? po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila. Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? 2 po. 2 kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ika-4? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po. Kahit Sa po bahay nila. isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang, kwento ka na. Siyang, kuan man ma'am, kanang, nahibong lang ko ma'am, kanang nagsigig-usig ang iro, saba kaayo, niya, taod-taod na ini, abot nga sakyanan, dilili na ako sa buho, na may buho ang ubalay, kay pobre, malagi taon mi ma'am, niya, karon paglili na ako, na sakyanan ni abot. Nay, kadali lang. Sasabi niya, nagtaka daw siya kasi maingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganito, Nay? Nakalimot na ko. Sige, otro ha. Nagsigi kanang kuan ba ang mga iro, saba kaayo, niya na niabot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may, can we hire a new interpreter? Because I cannot understand what we're talking about. With you around interpreting the I'm doing this for the statements. bayan. So please continue. Sige, Nay. Sa'yo na itabo, pagkahuman. Pagkahuman, Niabot ang sakyanan, di ba? ingabot ang sakyanan. Pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Niya pilay
pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila nanlusad niya kana siyang naay sako gagipang gikuha dito sa kuan nga naisuod tulo ka Okay. sako. Marami raw sila doon sa sasakyan na dumating, pagbaba, may daladalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan, ang Oo. sako. Nya Wa mo gihuho kakita dito. kung sa'y sulod ana. Wa ko kakita. Pero pila ka buok sako. Gihoho man dito sa kilid sa gate nila pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di ay itong mga patay. Gisud sa sako, Yung sa loob daw ng sako, iniwan doon sa may gate. gihoho. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay. Oh, gihoho dito sa kanang kilid sa ilagit. Doon daw sa gilid ng gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oh, Pumasok Opo. po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? opo. At habang Pagkahuman po, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, girakrakan ang balay unya. Moto pagkabuntag, pagkahayag na ako gipangutana tong nagkuan niya na nisukol ko no. Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw. Nisukol ko no. Kisay gisukol katong tao sa sulod sa balay ni Mayor. Na ako na isud nga tao sa sud sa balay. Samantala nga wa man tuy tao pagikanamo anang kuan. Paglimpyo namo padlak man na tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlock, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may 3 sako na may tao ang laman. nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano ho sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Wa man ko kakuan nga nakasud sila didto. Nahibong naman lang ko nga ila girakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa ko kakuan ma'am kay Your Honor kay kana siyang kuan man. Nahadlok naman mi pagsud. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman mi niya ang Pagkat- nanago namang ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga Nagtago kauban daw sa yung amo. mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay Oo, nila. magkatabi lang, nagporma lang L. Ingon ana ang balay ni Mayor, di asad bidire. Pagkatapos po ng insidenteng ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa na mi mo balik nga tumam oy. Hindi na raw Nahadlok sila naman bumalik mi. dahil natakot daw sila. So hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O Naalay nakasarado pa rin kung paano niyo iniwan nung huli kayong nandoon? Naalay naglugabo dito. Naay, Kaya bura ang ilang dangtan og pila ka adlaw siguro to ang magitan-aw ang mga padlak sa pultahan nga bungkag. so yung after ilang days, pinuntahan nila, tingnan nila yung mga padlock sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga kuan naman to ma'am oy kanang nahadlok naman gud may musud kay kuan Natakot na raw sila pumasok. kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am.